Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Tokyo Revengers na napalabas noong 2021. Ito ay patungkol sa isang taong-unang lalaki na naisip na sumali sa isang napakadelikadong gang para lamang magawa niyang maligtas ang buhay ng kanyang minamahal na nobya. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang makita natin ang mga lalaking mula sa isang kriminal na gang sa Tokyo, hinahabol at pinauulan ng bala ang isang miyembro ng Yakuza. Matapos itong mapabagsak sa lupa, ipinaaabot ng mga kriminal sa namamatay na miyembro ng Yakuza na sila na ngayon ang maghahari sa Tokyo. Lumipat sa isang 26 anyos na lalaki na ang pangalang Hanagaki, na naninirahan sa kanyang maliit na apartment kung saan namumuno ang kaguluhan. Ang lalaking ito ay kakaunti ang alindog kaya't ang kanyang kapitbahay ang laging gumigising sa kanya tuwing umaga para sa almusal. Nakita ni Hanagaki sa balita na dalawang random na mga tagapamahayag ang pinatay kahapon sa isang pagtutuos sa pagitan ng Yakuza at ng Manji Gang. Labis siyang naalarma sa pag-aalam na ang mga ito'y kanyang mga dating kakilala, isang babae na ang pangalan ay Hinata at ang kanyang kapatid na si Naoto. Nabagabag si Hanagaki sa impormasyong ito dahil si Hinata lamang ang kasama niyang babae noong panahon na iyon. Patuloy niyang pinananood ang nakakagulat na balita ng paulit-ulit kahit sa kanyang trabaho gamit ang kanyang cellphone. Napapansin ito ng direktor at pinagsasabihan siya dahil sa patuloy na pagkakadistract. Siya ay humingi ng paumanhin bilang tugon. Ang lalaki ay sumasakay ng tren papunta sa bahay pagsapit ng gabi. Bigla, may isang tao na itinulak siya papuntang mga riles bago pa dumating ang tren. Si Hanagaki ay umiiyak sa takot, tiyak na siyang mamamatay. Gayunpaman, siya ay biglang bumalik sa nakaraang 10 taon. Siya ay naniniwala na ito ay isang alaala mula sa ilang sandali bago siya ay papano nang makita ang kanyang mga kaibigan sa mataas na paaralan. Ang pinakagulat sa kanya ay ang kakaibang imahe at kitawa-tawang estilo ng buhok niya na labis niyang ipinagmamalaki noong panahon ng kanyang mataas na paaralan. Inyabisuhan siya ng kanyang mga kaibigan na magkakaroon sila ng pagtatalo laban sa mga mas nakakatandang mag-aaral mula sa ibang paaralan ngayon. Tinusubukan ni Hanagaki na pigilan sila, ngunit hindi pinapansin ng mga lalaki ang kanyang sasabihin. Nang dumating ang mga kaibigan sa laban, sila'y nagulat at natakot nang makita nilang ang mga batang lalaki na ilang taon ang tanda sa kanila ay lumabas laban sa kanila. Ang pinuno ng kalaban nilang grupo ay siya ring pinuno ng Manji Crime Group. Si Hanagaki ay naaalala na ngayon ang malupit na pagbugbog na kanilang naranasan mula sa mga bandidong ito 11 taon na ang nakakaraan. Hinimok niya ang isa sa mga kaibigan na umurong, ngunit hindi naabot ng mga batang lalaki ang pagkakataon, at sila'y muling nilupig. Matapos silang hiyain, hinamon ng mga batang lalaki si Hanagaki at ang kanyang mga kaibigan na magmakaawa para sa awa, at humingi ng paumanhin sa kanilang mga tuhod. Tinusubukan ni Hanagaki na maalala kung paano lumitaw ang kanyang kakilala 10 taon na ang nakalilipas habang papunta siya sa kanyang tahanan matapos ang lahat ng pangyayari. Nang makilala siya ni Hinata, binigyan niya siya ng magiliw na ngiti at inalagaan ang kanyang mga sugat. Siya ay biglang nagdeklara na siya ay mamamatay sa loob ng 10 taon. Gayunpaman, tiyak ang babae na hindi ito mangyayari dahil siya'y napakatapang na siyang nag-udyok sa kanya na maniwala sa kanyang sarili. Nang umalis ang babae, napansin niya na inaapi ng mga sindikato ang kapatid ni Hinata. Iniisip niya na oras na para magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay at harapin ang mga mapang api, ngunit dahil sa kanyang sariling kamangmangan, siya ay tinamaan ng bogbog sa likod ng kanyang ulo. Pinasalamatan siya ni Naoto dahil iniligtas niya ito mula sa mga mapang api nang magbalik ang kanyang malay. Si Hanagaki ay ipinaliwanag sa kanya na siya at ang kanyang kapatid ay papatayin sa loob ng 10 taon, sa panahon ng pagtatagpo ng mga mafia clans ng lungsod. Kaya naman ay inihamon ni Hanagaki si Naoto na palakasin ang kanyang sarili at alagaan ang kanyang kapatid. Tumango ang mas bata nilang kasamahan, at nagkamayan sila. Bigla na lamang nagbalik si Hanagaki sa nakaraan tungo sa hinaharap. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa ospital, at nagulat siyang makita si Naoto na nagpapaliwanag na siya ay nakaligtas, dahil naniwala siya sa kanyang mga salita 10 taon na ang nakakaraan, at ngayon ay nagtatrabaho bilang isang detektibo sa puwersa ng pulisya. Halos hindi naabot ni Naoto na iligtas si Hanagaki mula sa mga riles, na nagligtas sa kanyang buhay. Si Naoto ay may panghihinayang na ibinalita na pumanaw na ang kanyang kapatid na si Hinata dahil hindi niya inakala na ito ay mamamatay 10 taon pa ang lumipas. Siya ay nagdala ng kanyang kaibigan sa kanyang apartment at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa dalawang pangunahing tauhan ng gang ni Manji. Ipinaliwanag niya na sina Manjiro Sano at Teite Kisaki ang mga pinuno ng gang.
Ang pinakamapangwasak na gang sa Tokyo ay itinatag ng 2 taong ito. Hiniling ni Naoto sa kanyang kaibigan na bumalik sa nakaraan at pigilan ang 2 gangster na magtagpo, ngunit tumanggi si Hanagaki, hanggang siya ay ma-realize na sa pagbabago ng nakaraan, maaari niyang mailigtas si Hinata. Nakipagkita si Hanagaki sa investigador at nagkamayan sila na nagpadala sa kanya pabalik sa nakaraan ng 10 taon. Nakakakita siya ng kanyang sarili sa isang club ng pagtatalo, pinapatakbo ni Kiyomizu. Si Hanagaki at ang kanyang mga kasamahan ay madalas na binubugbog sa lugar na ito. Alam niyang ang kahihiyan na ito ay tatagal pa ng maraming buwan na nagiging sanhi ng galit ng lalaki. Hinahanap niyang kapag siya'y nanalo, dadalhin siya ni Kiyomizu sa pinuno, si Manjiro. Nagalit si Kiyomizu sa kanyang kawalan ng paggalang at nagsimulang bugbugin siya ng malupit. Pagkatapos, kinuha ng masamang tauhan ang isang baseball bat at malapit ng pumatay. Bigla, lumitaw si Manjiro kasama ang kanyang kalihim na si Draken at pinarusahan si Kiyomizu para sa pag-organisa ng isang laban ng club nang hindi niya alam. Sa pagtukoy ni Manjiro sa tapang na ipinakita ni Hanagaki sa harap ng malaking lalaki, lumapit siya sa lalaki at sinabi na sila'y magkaibigan na ngayon. Pagkatapos ay sinuntok niya si Kiyomizu at umalis kasama si Draken. Si Hanagaki at ang kanyang mga kaibigan ay nakahinga ng maluwag na hindi na sila abalahin ni Kiyomizu at ng kanyang mga tauhan. Dinala ni Hanagaki si Hinata sa pista ng bayan at pangako niyang kanyang aalagaan ito magpakailanman. Nang gusto niyang dahan-daw ang hawakan ng kamay ng babae, biglang lumitaw si Naoto sa halip niya at aksidenteng nahawakan ang kanyang kamay. Sa paggawa nito, siya ay bumabalik sa hinaharap. Si Naoto, matapos pag-aralan ang paglalakbay sa panahon ni Hanagaki, ay nagtatapos na siya'y naglalakbay patungo sa parehong petsa at oras ng kasalukuyan, eksaktong 10 taon na ang nakararaan. Nang sabihin ni Hanagaki na nakilala niya ang pinuno ng gang na si Manjiro, hinihiling ni Naoto na bumalik siya sa nakaraan at patayin ang kriminal upang tapusin na ang grupo sa wakas. Nang bumalik si Hanagaki sa nakaraan, natagpuan niya ang sarili sa paaralan. Inanyayahan ni Manjiro at Draken ang kanilang bagong kaibigan, na sumama sa kanila sa isang salo-salo. Makalipas ang sandali, habang kausap ni Hanagaki ang dalawa, dumating si Hinata, at sa makita niyang kausap niya'y mga sindikato, sinampal niya ang isa sa kanila. Ngunit nang maunawaan na ang pangunahing tagapag-ugnay ay pumunta dito na may mabubuting layunin, agad siyang humihingi ng paumanhin. Susunod, habang si Hanagaki ay naglalakad kasama si Manjiro at si Draken, tinanong niya kung bakit sila tumawag sa kanya na, kaibigan. Sinabi ng pangunahing tagapag-ugnay na si Hanagaki ay nagpapaalala sa kanyang yumaong nakatatandang kapatid na lalaki, na hindi natatakot harapin ang mas malalakas na kalaban. Sa gabi, dumating si Hanagaki sa pangkalahatang pagtitipon ng gang kung saan tinawag siya ng leader. Bigla na lamang dumating si Kiyomizu at muling nagtangkang manggulo sa pinuno, ngunit pinigilan siya ni Manjiro at ni Draken. Sa puntong ito, tinanggal ng leader ng gang ang mayabang na malaking lalaki mula sa gang. Sa huli, ipinakita ni Manjiro na mga miyembro ng kalabanggang na Mobius ay binaligtad na binugbog ang isa sa kanilang mga kasapi. Hinihimok ng pinuno ang mga mandirigma na maghayganti sa kanilang kasamahan at nagbibigay ng isang nakapagpapataas ng loob na talumpati. Ang mga miyembro ng gang ay aatake sa mga kalaban sa ika-13 ng Hulyo, isang pampublikong araw sa kanilang bayan. Susunod, pumunta si Hanagaki sa hinaharap muli at sinusubukan na kumbansihin si Naoto na si Manjiro ay tunay na mabuting tao at wastong tao. Gayunpaman, hindi gustong marinig ng investigador ang anumang ito. Siya ay tiyak na ang pagpatay sa pinuno ng grupo lamang ang paraan upang mailigtas ang kanyang kapatid. Ang dalawa'y tumingin sa mga litrato ng mga pinuno ng Manji Gang at nagulat si Hanagaki nang mapansin niyang kasama sa mga ito ang kanyang kaklase na si Akuna. Nagpasya siyang makipagkita sa matandang kaibigan na hindi niya nakita sa loob ng mga taon, at pumunta siya sa club na ngayon ay pag-aari na ni Akuna. Bigla, tinawag ni Akuna si Hanagaki sa bubong ng gusali, at inamin na siya ang pumilit sa kanya patungo sa riles ng tren, at idinagdag na ginawa niya ito dahil sa takot kay Kisaki, at ngayon ay sobrang nag-iisa na siya. Nang tanungin kung paano naging ganito kasama at malupit ang Manjiro's gang, bigla namang sumagot si Akuna na pagkatapos mamatay si Draken, naging isang malupit na baliw si Manjiro, at dinala niya ang iba sa kanyang pagkabaliw. Napagtanto ni Akuna na may kakayahan ang kanyang kaibigan na lumipat sa nakaraan. Hinihiling niya dito na iligtas ang kanilang lahat, at bigla siyang sumulak sa kisame ng gusali. Sa huli, natuklasan ni Hanagaki mula kay Naoto na namatay si Draken dahil sa tusok na sugat sa gitna ng pagtutunggalyan nila ng gang ng Mobius. Sa sandaling ito, bumalik si Hanagaki sa nakaraan, umaasa na mailigtas si Draken mula sa kamatayan. Labis siyang natutuwa na muli niyang buhay na nakita si Akuna.
Makaraan ng ilang sandali, nakilala niya si Hinata, at nang ipahayag niya na nais niyang pumunta sa pista bukas, napagtanto niyang doon magaganap ang pagpatay kay Draken. Kasabay nito, si Hanagaki ay nagmadali sa pinuno, si Manjiro, at hinihimok na itigil ang laban sa gang ng Mobius dahil posibleng magdulot ito ng malalalang pinsala. Bigla na lamang lumitaw ang mga tigasin ng Mobius. Siya ay humamon kay Pa, isang kasapi ng grupo ni Manjiro kung saan ang kapatid ay dinaanan ang malupit na pang-aabuso sa kanyang pagiging kasapi ng Kalabanggang. Ngunit agad na natalo si Pa ng kanyang kalaban at halos mamatay na. Sa kabutihan, lumapit si Manjiro sa mayabang na katunggali at binagsakan ito ng suntok. Nang makita ni Hanagaki na may kasapi ng Mobius na kumuha ng basag na bote, kanyang binalaan ang pinuno. Agad na dumating si Draken upang tulungan si Manjiro at pinalamutian ang kalaban. Labis na natuwa si Hanagaki na siya'y nakapag-ambag sa pagbabago ng takbo ng mga pangyayari. Makalipas ang gabi, sumama siya kay Hinata sa pista, ngunit napansin ang presensya ng ilang mga banta ng Mobius, kaya nauunawaan niya na ang lahat ay maaaring magtapos ng masama. Gayunpaman, hindi siya makatakas, at hawakan siya ng mga masasamang tao at binugbog ng marahas. Pagkatapos ay nakipaglaban sila kay Draken na dinala rito sa pamamagitan ng panlilinlang. Napagtanto ni Manjiro na hindi na bumalik si Draken sa kanilang tagwan, kaya't napagtanto niyang may mali at nagmadali siyang pumunta sa pista. Si Draken, na hindi nagpapatinag, ay matibay na nakatayo at hinaharap ang mga miyembro ng Mobius na parang Mobius Band na may buong lakas na sumisilip sa kanya sa gitna ng kaguluhan at patuloy na labanan. Isang liwanag ng pag-asa ang sumiklab sa kalagitnaan ng mainit na labanan nang makita ni Hinata, na puno ng determinasyon, na si Hanagaki ay hawak na bihag sa mapanganib na parke. Hindi nagpapatinag sa kanyang pasya, agad niyang binuksan ang kanyang mga tanikala, at magkasama silang tumakbo tungo sa tulong ng kanilang mga kasamahan. Samantala, sa isang takdang pagkakabanggaan sa kapalaran, si Manjiro at ang kanyang matatag na grupo ay nagmamadali patungo sa kapanapanabik na pista, kung saan ang hangin ay nagugulat sa tensyon at pag-aabang. Isang magiting at marahas na pag-aawayang may pag-aapoy at madugong kaguluhan ang sumiklab doon sa ilalim ng paminsang-paminsang ilaw, isinusong ang grupo laban sa kanilang mga mapanlinlang na kalaban sa isang labanang puno ng walang humpay na labanan. Sa mga lilim ng gulo, si Kiyomizu, isang masamang tauhan, ay sumas-approve sa pagkakataon upang maisakatuparan ang kanyang madilim na hangarin. Ang kanyang masamang disenyo ay nasa galaw, habang inaangkin niya si Draken, isang matalas na puwersa na dapat katakutin, at itinutok ang masamang taybak sa kanyang gilid, layuning magtamo ng mapanganib na saksak sa atay. Tumataas ang mga postahan, bumibilis ang tibok ng puso, at ang laban para sa kaligtasan ay nagiging mas mapanlinlang kaysa kailanman. Gayunpaman, sa gitna ng gulo, sa gitgitan ng mga taybak at sa mga bulalas na hiyaw, isang bayani ang sumusulpot. Hanagaki, ang kanyang diwa ay nagliyab ng tapang, ay tumutol sa mga posibilidad at dirdiretso sa tabi ni Draken. Ang laban-laban sa oras ay lumalakas, habang ang determinasyon ni Hanagaki ay nagiging ilaw ng pag-asa sa ganitong malupit na pagtutunggalyan. Si Kiyomizu ay tumakas, at napansin ni Hanagaki na may ginhawa na si Draken ay humihinga pa. Kinuha niya ang sugatang kasamahan, at inilipat ito sa ligtas na lugar. Bigla na lamang nasalubong niya si Kiyomizu, handang umatake, ngunit sa pagkakataong ito ay wala nang balak si Hanagaki na sumuko. Lumalaban siya gaya ng isang hayop na hinahabol, kagat ang kaaway ng masakit, at sa wakas ay mahigpit na hinawakan ang leeg nito. Si Hanagaki ay pumapatay sa kalaban hanggang sa siya'y mamatay. Agad dumating ang pulisya at ambulansya, at dinala si Draken sa ospital. Sa buong gabi, naghihintay ang mga miyembro ng gang ni Manjiro sa labas ng ospital. Sa umaga, sila ay natuwa nang marinig mula sa doktor na nailigtas si Draken. Matapos ang kanyang misyon, bumalik si Hanagaki sa kasalukuyan, at nagmadali kay Naoto upang malaman kung buhay si Hinata sa timeline na ito. Sa daan, masaya niyang napagtanto na buhay at mabuti ang kanyang kaibigan na si Akuna. Pumatok si Hanagaki sa pinto ni Naoto, at nang bumukas ang pinto, nakita niya ang mukha ni Hinata, at napagtanto niyang nagtagumpay siya sa pagliligtas sa kanyang minamahal. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.